yung isa sa mga bumabatikos kay Sara Duterte about nga po sa confidential fund, about nga po sa mga pondo, at malamang baka itong 433 na security personnel nga po ni Sara Duterte, malamang kukundinahin din ito ni Raul Manuel. So, anong bago doon? Pero mga kababayan, kasi ito, nabalitan na pala ito siguro mga 2 days ago. Nagkaroon po kasi ng hearing sa budget nga po ng PCO. So, ang gusto kasi ng PCO ay magkaroon po ng 19 million na budget sa PCO, sa Presidential Communications Office ng Presidente, para nga po dito sa Media Information Literacy Program. So, humihingi sila ng 19 million na budget. So, kaya nila gagawin itong paghingi nga po ng pondo para nga po sa DBM, kasi nga po, para daw po labanan yung fake news. Okay. Ayon kay PCO Undersecretary Emerald Ridao, bahagi ng programa ang paglunsad ng MIL. So itong MIL, ito na nga pong Media Information Literacy Program. Okay? Summit sa Oktubre, kasabay ng Media Information Literacy Month at Communications Month. Okay? Dito magsasagawa ng workshop ang PCO, katuwang ang mga private sector partners gaya ng Google, Meta, TikTok at Twitter. So agree naman kasi tayo mga kababayan, no, na marami po talagang misinformation po na kumakalat po sa social media ngayon. At nagbigay nga po dito ng sample si Raul Manuel. Pero nga po, ang punto nga kasi dito mga kababayan, kasi naglabas ng sample si Raul Manuel, pero out of the topic naman, doon sa pinag-uusapan nila, pag-request nga ng pondo ng PCO, dito nga po sa media literacy program na to. Yon. So mga kababayan, kasi ang nakakatawa kasi dito, ito pakita ko sa inyo. Si Raul Manuel, birthday pala kahapon. Yan, no? Nag-post yung Kabataan Party List kahapon na birthday pala ni Raul Manuel. So batiin naman natin ng happy birthday si Raul Manuel. Happy birthday, sana last mo na yun. Hindi, joke lang. biro lang. So ngayon nga mga kababayan, so nagkataon nga po kasi na birthday ni Raul Manuel, and then nagkaroon din po ng hearing about nga po dito sa media literacy program nga po ng PCO. At dito po ginisa ni Raul Manuel yung PCO. So, ang nakakatawa kasi dito, out of the topic nga yung ginawa ni Raul Manuel. So, para mas maganda, panoorin na lang natin. Happy birthday, Darna. Kaya panoorin lang natin kung gaano ka-bullshit yung ginawa ni Raul Manuel. Darna! PCO aware na meron ding mga kumakalat na fake news or false content that benefits the President? So, for example, Madam Chair, ito nakita ko po online, PBBM walang natanggap na kahit magkanong sweldo o allowance. Tingin po ba ng PCO, totoo ba na walang natatanggap na sweldo o allowance yung Pangulo sa kanyang mga ginagawa? Simple na lang po, do you think that is true or that is false? That's one of the reasons why we've launched the MIL, para makita ng ating mga kababayan kung ano po talaga ang totoo o hindi. Kahit nga po yung simpleng tanong ko po kung kinoconfirm ko kung may natatanggap na sweldo o wala yung Pangulo, hindi po masagot. Also, Madam Chair, ito din po, nakita ko rin online, binawin na daw natin yung sapa. President Marcos, ginimbal ang Malaysia, babawin ng saba. No? So nabawi na po ba natin yung saba? Is that true or false? Putulin ko lang. Kasi birthday ni Raul Manuel, naghahanap siya ng saging. Ito lang, no, kasi ako minsan nagkakamali din ako ng pag-pronounce minsan eh. Dati nga yung pag-pronounce ko nga ng fraud dati. Pero syempre ito, congressman ito. Congressman siya, di ba? And then babanggitin niya yung word na saba. Kung nabawi na ba yung saba. Malamang siguro birthday niya, no? Siguro naghahanap siya ng banana cake. Siguro saba cake ang hinahanap niya. Kaya, di lang, medyo natawa lang ako. Pero ang pinakapunto natin dito mga kababayan, yung pinapakita nga dito ni Raul Manuel, na, di ba, para sa akin kasi, na napaka out of context kasi, nung sinasabi niya about nga po sa mga fake news na lumalabas din po, na pabor din po kay PBBM. So, kaya nga Kaya nga meron nga tayong literacy program nga po sa social media na plano nga na gusto talaga gawin ng PCO para nga labanan itong mga misinformation po na to. At saka mga kababayan naman, 'di ba? Siguro maging aware din po kasi tayo minsan. Siguro kayo, kaya rin siguro kayo nandito sa aking munting channel, siguro malamang trusted ninyo siguro yung mga content po na nilalabas po natin dito. 'Di ba? Pero syempre naman kapag obvious naman na fake news, papatulan nyo pa ba? 'Di ba? Mag-a-accept pa ba tayo ng oras diyan po sa hearing sa Congress para patulan lang yung fake news?
Di ba? Diyos ko na yan. Ewan ko ba? Sige na pa, ipagpatuloy na nga natin to si Mr. Mr. Sabah. Mr. Raul Manuel pala. Diyos ko. Birthday na birthday. Kaya siguro naghahanap ng Sabah kasi birthday niya. Kaya yun. Kaya continue nga natin. Kung ano po talaga ang totoo o hindi. Kahit nga po yung simpleng tanong ko po kung kino-confirm ko kung may natatanggap na sweldo o wala yung Pangulo, hindi po masagot. Also, Madam Chair, ito din po, nakita ko rin online, binawi na daw natin yung Saba. President Marcos ginimbal ang Malaysia, babawin ng Saba. No? So, nabawi na po ba natin yung Saba? Is that true or false? Actually, Saba. Madam Chair, yung mga information po na ganyan, syempre, madami po talagang kumakalat. Kaya nga po, meron tayong media information literacy campaign para po natin. Yeah, Madam Chair, for us to speed up na lang kasi actually ang simple lang naman po ng tanong kung totoo yun o hindi. Ito din, Madam Chair, nung na pirmahan na po yung Maharlika Investment Fund, meron din po lumabas online. Ito po sample. Ito pala. Utang ng Pilipinas, burado na, pirmado na para to sa Pilipinas. Pinapalabas po na yung Maharlika Investment Fund ay solusyon sa lahat ng utang ng bansa. So is that true or false? Actually po, ang questions ko po are very simple. No? So ito na lang po panghuli, Madam Chair. $978 billion na Marcos account sa wakas nakuha na raw ni PBBM. Is that true or false? Kanina nga, of course, with due courtesy to my good colleague here, nailabas kasi kanina, and I was listening to Yusek E, nung sinabi nga niya, ito yung mga fake news na binasa niya. But will you agree with me in saying that sayang naman kasing oras natin pag-abalahan yung mga peking balita kung alam naman talaga nating peke. Alam na alam mong peke, ba't pa natin pag-aaksayahan ng panahon? So if I go back with due courtesy to Congressman Manuel, I strongly object, Madam Chair, with the proposal to abolish the 19 million provision for the Media Information Literacy Program because this is even very small. So when we take out that budget, it simply means we are allowing fake news to propagate not only in the current generation, but more so in the upcoming generations. And this can not only ruin lives, it can ruin our country, and it can even ruin the future of our children. Meron talaga mga peking balita na hindi dapat pansinin because kung papansinin natin yan, it simply means parang sinasayang natin yung pera ng gobyerno pag pansinin natin yung mga talagang peking balita. Di ba? Kita mo kung gaano kaeng-eng tong si Raul Manuel. Kasi nga mga kababayan, alam naman nating peke, tatanungin nyo pa. Kung di ba naman eng-eng itong si Raul Manuel, siguro, masyado siya sigurong nananabik sa Saba. Ay ngayon, meron siyang tanong, no? Actually, Ma'am Trigger Woman, yung about sa Maharlika Investment Fund, kung mapapansin niyo, hindi ko kinontent yan. Kasi medyo kahit anong basa ko po talaga dyan sa Maharlika Investment Fund, naintindihan ko siya ng konti, pero syempre, ayoko siyang i-content naintindihan ko lang siya ng konti. Gusto ko maintindihan ko siya ng 100%. Pero yan kasing Maharlika Investment Fund po na yan kasi, isa po itong sovereign fund na meron din po ang mga ibang bansa nito. Actually, yung Amerika, yung Japan, meron din po silang sovereign fund na ito po ay ini-invest din po sa pamamagitan po ng depende kung anong kumpanya ipapasok yung pera po ng isang bansa. Pwedeng sa World Bank, pwede sa mga ibang institution, at yan po ay ipapautang din po sa ibang bansa. Kapag tumubo, makukuha po natin yung tubo. So, ayan po yung pagkakaintindi ko sa Maharlika Investment Fund. Na ito lang kasi, tinutulan kasi ng mga ibang mga tao yung MIF na yan, yung Maharlika Investment Fund na yan. Kasi nga, di ba, bago kasi sa pandinig natin. Pero para sa akin, sa mga nakita ko nga po, sa mga ibang bansang gumamit po ng sovereign fund is naging effective naman po. So ang kailangan lang talaga dito sa MIF po na to ay bantayan po natin. At malay natin, di ba, kapag tumubo yung pera, baka kurakutin lang. So ayun lang po yun. Kaya nga hindi ko content yan Yung mga ibang vlogger, pinilit nilang i-content yan nung medyo mainit yung usapan, ako talaga hindi. Sabi ko, ayoko. Kasi alam niyo naman, di ba, ako maingat ako sa content ko Ayoko nung nabubutasan ako Kasi kapag nabutasan ako, nahihiya ako, binubura ko yung video. Kaya ayun, ganun lang. Pero ang punto nga dito mga kababayan, di ba? Budget hearing po yung pinag-uusapan dito. Pero eventually, ang ginawa nga ni Raul Manuel nagtanong ng sobrang nonsense na tanong. Na obvious naman po talaga na fake news yun.
'di ba? Una pa lang, sabi nga kanina, yung Saba. O doon pa lang fake news yun kasi wala naman po tayong pinag-aagawang Saba. Meron pong Saba, pero yung Saba na saging, wala po tayong pinag-aagawang Saba diyan nga po sa Malaysia. So fake news na kaagad. So ayun nga, 'di ba? Ayun nga, 'di ba? Pero siguro kaya ko lang din po ito na isama dito. Kasi alam naman po natin na itong si Raul Manuel po talaga is wala naman pong ginawang tama to. 'Di ba nga, meron akong content about kay Sara Duterte no nung pinatayan ng Mike si Franz Castro. So ako kinampihan ko si Sara Duterte noon kasi nga para sa akin wala pong gagawing tama ang komunista. So bakit ko kakampihan kahit nga anong gawin din kay Raul Manuel, wala akong pakialam diyan eh. Oh, syempre ang tanong kasi dito, ito yung tanong dito. Ito bang kabataan party list na to? Ako naghahanap talaga ako Isang taon na ako naghahanap. Kung meron ba silang scholarship program, actually wala. Wala po akong makita, hindi ko sinasabing wala, pero wala po akong makita na scholarship program yung kabataan party list. Meron silang mga reklamo about sa scholarship, pero wala silang scholarship program para po sa mga kabataan. Para saan pa yung kabataan party list na yan kung wala naman pala silang scholarship? Ang ginawa lang ni Raul Manuel, nagtayo ng sariling paaralan doon po sa UP para magturo ng komunista. Ayun ang ginawa niya. At yung mga curriculum nga po doon sa ginawang paaralan ni Raul Manuel is hindi naman po ito tinatanggap ng CHED. So, 'di ba? At alam naman po natin na yung pork barrel po, 'di ba? Magkano yung pork barrel ng congressman ngayon? 80 per year. 'Di ba? 80 or 280 to 250. 250 million mahigit kumulang 250 million every 3 years. So saan napupunta yung pork barrel ni Raul Manuel? At syempre, sumusweldo din po si Raul Manuel ng 180,000 pesos a month. Tapos, yung gagawin niya lang sa Kongreso, ganito lang. At yung bullshit pa nga talaga dito, sa laki po ng budget po, sa laki po ng pork barrel, ng kabataan party list at saka nung ACT teachers, wala po silang scholarship. So saan napupunta yung pera? Sa komunista. Baka nga pambili ng Saba. Walang yan. So ayun nga, 'di ba? So syempre alam niyo naman na hindi naman ako talaga yung pagsuporta ko po kay Sara Duterte hindi naman katulad nung suporta ko kay PBBM. Medyo kay VP Sara Duterte medyo nakabantay ako. Pero syempre, 'di ba kapag Makabayan Black po ang nagsalita, hindi ko po talaga kakampihan 'yan. Kahit na sabihin ninyo na tama yung sinasabi ng Makabayan Black, hindi ko po talaga kakampihan 'yan. Kasi ang laki po ng pork barrel nila, 100 of million, 'di ba? Kalahating billion na nga eh. Oh, almost 1 billion na nga kasi nga tatlo sila. Gabriela, Kabataan Party List at saka ACT Teachers, tatlo sila. So, 3/4 of a billion yung pork barrel nila. Pero wala po tayong nakikitang programa nila. So bakit ko susuportahan 'yan? O di ba? Bantay lang tayo kay VP Sara Duterte kasi syempre hindi po natin talaga gusto na magkaroon po ng presidente na pro-China na naman.